Mga walang hiya kayo! Mga hayop! Ano to, ha? Oh, Elena, bakit nandito ka na? Hindi ka naman nagsabi na uuwi ka. At hindi rin ako nagsabi na magkabitan kayo ng kaibigan ko. Talagang dito pa sa pamamahay ko? Anong klaseng asawa ka? Anong klaseng kaibigan ka? Kumalma ka, mahal. Mali ka nang iniisip. Anong mali? Nagsisinungaling bang mga mata ko? Ha, Kaloy? Kaya naman pala hindi pa natatapos ang bahay kahit 5 taon na ako nagpapadala. Dinadaan niyo sa droga ng kabit mo. Lahat ng paghihirap ko sa abroad, tapos kayo puro pasarap lang? Mga walang hiya! Ano ba? Teka lang naman kasi. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Pambira ka naman kung ano iniisip mo eh. Magpapaliwanag ako, mahal. Sige na naman oh. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Kaloy naman! Ilang taon na ng buhay ko ang sinakripisyo ko sa ibang bansa para sa pamilya natin kasi wala kang silbi. Tapos ganito pa yung makukuha ko? Wala ka pa talagang puso? Pustahan, ni hindi mo alam na birthday ngayon ng anak natin. Birthday? Oo, alam ko. Birthday ni Dali. Yung bunso natin si Moymoy ang may birthday. Wala ka nang kwentang tatay, wala ka pang kwentang asawa. Lahat ng hirap ko, lahat ng dugo at pawis ko, mairaos lang ang pamilyan to. Nagpakatatay ako kahit na nandyan ka naman. Sabihin mo ha, Kaloy, bakit mo to nagawa? Saan ba ako nagkulang? Sobra-sobra pa ang pagkakaalam ko! Alam mo, Elena, ano pa bang inaasahan mo? 5 taon mong iniwan ng asawa mo. Lalaki siya. Ano akala mo sa kanya? Tuod? Malamang maghahanap siya ng iba na mas maganda at magaling sa'yo. Ang kapal mo ring higad ka, no? Pinatira ka na sa bahay, nagpatira ka pa sa asawa ko! Ang lakas sa loob mong sabihan ako ng ganyan! Halika dito! Pakikitaan kita ng hinahanap mo! Hindi ko na talaga napigilan ang emosyon ko. Talagang nawala lahat ng kabaitan ko sa katawan. Hinila ko ng malakas ang buhok ni Tessa. Saka siya kinaladkad papunta sa banyo. Pinipigilan ako ni Kaloy pero wala na siyang nagawa. Mas malakas ako sa kanilang dalawa. Siguro dahil nakadroga sila kaya mahina ang katawan nila. At yung katawan ko nasanay na sa trabaho. Sinampal-sampal ko muna si Tessa saka ko siya inginudngud sa inidoro. Halos ayoko na siyang bitiwan nun. Kung hindi ko lang naisip na baka mamatay siya sa pagkalunod at maging kasalanan ko pa. Tama na, Elena. Baka mapatay mo siya. Wala na akong pakialam! Ginawa niyo akong tanga! Kinaladkad ko siya dito para ipakita sa kanya kung gaano kabaho ang kalokohan niya. Malakas sa loob niya magharot sa pamamahay ko, di ba? Elena naman, hindi ka ganito, di ba? Mabait kang tao eh, kilala kita. Aba putya! Alam mo naman pala eh! Mabait akong tao pero sinagad niyo ako. Hindi niyo lang ako niloko. Nilustay niyo pa lahat ng perang pinaghirapan ko. Bakit? Kahit kailan hindi niyo malalaman ang hirap ng isang OFW. Hindi niyo maiintindihan dahil mga tamad at adik lang kayo. Dito pa talaga sa bahay ko kung saan pwede makita ng mga anak ko. Elena, please, tama na. Hindi na ako uulit. Hindi na kayo makakaulit dahil palalayasin ko na kayong dalawa. Pagbalik ko, ayoko nang makita kayo dito. Pinagkatiwalaan ko kayo. Kung alam niyo lang ang hirap ng nasa malayo ka at nag-aalaga ng hindi mo naman anak pero yung sarili mong anak hindi mo maalagaan. Sinayang yung lahat ng sakripisyo at paghihirap ko. 5 taon ng pagdurusa ko. Paruusan lang pala sa inyo. Lumayas na kayo. Baka ano pang magawa ko sa inyo. Layas! Tumalikod na ako at naglakad paalis papunta sa kwarto ng mga anak ko. Nang biglang hinila ni Tessa ang buhok ko. Mas lalong nag-init ang ulo ko. Kaya talagang nakipagsabunutan ako sa kanya. Hindi ko napansin kung saan parte na kami ng bahay napunta. Pero nagkabundol-bundol na kami sa mga gamit. Puro na rin kami gasgas at kalmot. Dahil sa sampalan at sabunutan. Pero mas malala ang sinapit niya. Dahil nakita kong talagang putok na ang talukap ng mata niya. Hindi naman kami napigilan ni Kaloy.
Dahil siguro sabog na siya sa ipinagbabawal na gamot. At nasa langit pa ang pag-iisip niya. Parang may kung anong apoy na nag-iinit sa loob ko dahil sa galit. Nagawa kong itulak si Tessa pabagsak sa sahig. Sinunggaban ko siya at binigyan ng malakas na suntok sa mukha. Umiiyak na siya sa sakit pero wala na akong pakialam. Napagtanto ko lang na kailangan ko ng kumalma nang makita kong duguan na ang mukha niya. Saka ko lang naramdaman ang panginginig ng katawan ko sa galit at panghihina nung wala na sila. Hindi ko alam kung paano yung excitement at saya na nararamdaman ko pagkababa ng eroplano ay napalitan ng sakit at galit ilang oras lang ang nakalipas. Pagkatapos kong magalit saka ko naalala ang mga anak ko. Dali-dali ako naglakad papunta sa dirty kitchen. Pagdating ko roon, halos bumagsak ang puso ko sa nakita ko. Ang dalawa kong anak, nasa loob ng malaking kulungan ng aso. Ang mga mata nila'y puno ng takot at gutom. Halatang hindi sila kumakain ng tama. Nakita ko rin ang mga pasa sa kanilang braso. Mga anak ko! Anong ginawa nila sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Mama, gutom na kami. Shh! Nandito na si Mama. Hindi ko na kayo pababayaan. Mama, bakit po kami kinulong dito? Ayoko na po dito, Mama. Diyos ko, ano bang kasalanan ng mga anak ko? Bakit pati sila nadamay pa dito? Mama, masakit po ang tiyan ko. Shh! Kakain tayo. Gagaling din yan. Tapos, aalis na tayo dito. Hindi na kayo muling masasaktan. Wala nang mananakit sa inyo. Mama, ayoko na dito. Takot na ako. Oo, aalis na tayo. Pupunta tayo sa probinsya kay Lola. Doon, ligtas tayo. Nandito na si Mama, okay? Huwag kayong mag-alala. Hindi na ulit ako aalis kahit kailan. Hindi ko na kayo pababayaan ulit. Mama, hindi na tayo babalik dito. Hindi na, mga anak. Doon tayo sa lugar na ligtas at tahimik. Pero, Mama, bakit po kaya sila galit sa amin? Wala naman po kaming ginagawang masama. Hindi ko rin alam, anak. Pero tapos na yon. Aalis na tayo at hindi na tayo babalik dito. Ma, bakit po kasi ngayon lang kayo dumating? Matagal na po namin kayong hinihintay. Anak, patawarin niyo si Mama, ha? Saka na natin pag-usapan lahat kapag nakauwi na tayo sa lola ninyo. Umalis na muna tayo sa lugar na ito. Habang kumakain sila, hindi ko mapigilang mag-isip kung paano nagawa ni Nakaloy at Tessa ito sa mga anak ko. Matatanggap ko pa sana kung yun nilustay nila yung pera ko. Pero yung sinaktan nila ang mga anak ko, hindi ko matanggap. Hindi ko mapapayagan yun. Kailangan kong ilayo ang mga anak ko sa lugar na to. Kahit pa sarili namin tong bahay. Ayokong maalala pa nilang ginawa sa kanila ng ama nila at ng kabit niya. Kaya agad ako nag-impake ng ilang gamit at pasalubong. Wala nang mas mahalaga sa akin, kundi ang mailayo ang mga anak ko sa bangungot na ito. Nagmadali kami papunta sa terminal ng bus. Bitbit ang ilang maleta at ang bigat ng puso ko. Sa loob ng bus, habang tahimik na natutulog ang mga anak ko sa tabi ko, unti-unti pa ring tumutulo ang mga luha ko. Kailangan kong magpakatatag para sa mga anak ko. Ganun naman yata talaga kapag isa kang ina. Lahat kailangan mong kayanin. Hindi ka pwedeng maging mahina kasi ikaw dapat ang malakas para sa kanila. Lalo na ngayong wala na yung tatay nila. Kailangan ko mas lalong tibayan ang loob ko. Iniisip ko kung paano ako tatayo ulit at itataguyod ng mga anak ko. Hindi ako nakatulog. Hindi rin nakapagpahinga. Natatakot akong baka sa pagdilat ko, wala na sila sa tabi ko.
At kung ano na naman ang mangyari sa kanila. Mahaba ang biyahe, pero tulala lang ako buong biyahe. Anak, ano nangyari? Bakit ganito ang itsura ng mga apo ko? Saka, nakauwi ka na pala. Ang tagal ko nang walang balita sa iyo. Akala ko nasa ibang bansa ka pa. Alam ko namang hindi naging maayos ang huling pagsasama natin. Pero sana nasabihan mo ko bago ka pumunta para napaghandaan man lang kita. Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na? Nay, sorry. Sorry po talaga. Abay, teka. Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa ha, Elena. Ano ba kasing nangyari? Niloko ako ng asawa ko pati ng kaibigan ko. Sa sarili ko pa talagang bahay, Nay. Ano ka mo? Niloko ka ng asawa mo at pati ng kaibigan mo? Ano ba nangyari? Magkwento ka nga, anak. Opo, Nay. Ang sakit sobra. Ang plano ko, susurpresahin sila kasi birthday ni Moy Moy, hindi ba? Pero ako yun na sorpresa. Pagdating ko sa bahay, nakita ko sila magkasama. Hindi lang yon, Nay. Hindi lang pagtataksil ang ginawa nila. Nagdodroga pa sila sa bahay. Tapos lulong na sila sa droga. Yung mga anak ko, Nay, sinasaktan na nila. Nahuli ko pang nakakulong sila sa kulungan ng aso. Diyos ko, ano ba yan? Mga hayop sila, mga walang puso. Sabi ko naman sa'yo dati, mag-ingat ka sa mga pinipili mong kasama. Sabi ko nga, di ba? Dapat itinuloy mo na lang ang pagiging mambabarang. Mas mabuti pa yun kaysa magpakasal ka sa lalaking walang kwenta. Tingnan mo ngayon, ano nangyari? Nay, hindi ko naman kasi alam na magiging ganito si Kaloy. Dati, mabait siya. Nagtiwala ako kasi akala ko magiging maayos ang buhay namin. Pero tama ka, Nay. Dapat noon pa lang, nakinig na ako sa'yo. Hay nako anak, alam mo bilang ina, hindi ako natutuwa na nasaktan ka. Pero minsan kailangan talagang maranasan ng ganito para matuto. Sobra nga lang tong pinagdaanan mo. Hindi na lang yata pagsubok ito. Talagang pahirap ang ginawa nila Kaloy sa'yo. O sige na, pumasok na tayo sa loob. Pakiinin mo ng maayos ang mga anak mo. Kawawa naman, tignan mo yung itsura nila. Parang hindi kumakain ng tama. Kawawa naman ang mga apo ko. Salamat, Nay. At tinanggap mo pa rin kami. Alam ko na malaki rin ang tampo mo sa akin. Kasi hindi kita pinakinggan at iniwan kita. Tingnan mo tuloy ako ngayon. Babalik din pala ako sa'yo. Ano pa bang magagawa ko? Nanay din ako Hindi kita kayang itakwil. Saka bukod sa anak kita, kung hindi mo pinili si Kaloy, baka wala akong mga anghel na apo ngayon. Iba pa rin talaga magmahal ang mga ina, ano? Salamat po talaga at kinapalan ko na lang yung mukha ko. Kasi wala na rin ako malalapitan. Dako, teka nga, mga apo ko, kumusta kayo? Ako ito, ang lola nyo. Ang ganda at gwapo nyo naman. Nasa lahi yata natin yan, ano? Pasensya na kayo, Nay. Kung hindi pa sila masyado nagsasalita. Lalo na itong si Bunso. Halatang na-trauma sa nangyari. Si Dali lang talaga nakakapagkwento sa akin ng lahat. Hayaan nyo mga apo. Takot ang lahat sa lola ninyo. Walang mga api sa inyo dito. Oh, kain muna kayo. May mga prutas ako dyan. Dali, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo ayos ka na ba? Medyo po. Mga apo, gusto nyo bang maglangoy-langoy? May alam si Lola na sapa malapit dito. Isasama ko kayo kapag nakapagpahinga na kayo. Talaga po? Sige po. Matagal na po kami hindi nakakalabas. Ay bakit naman apo? Nasa bahay lang ba kayo palagi? Sabi po ni Tessa, kapag may ibang nakakita sa amin, susunugin daw po niya lahat ng laruan namin. Demonyita talaga! Nay, may bata. Ay nako Elena, ikaw nga kumausap muna sa apo ko.
At baka kung ano pa ang masabi ko. Ano pa bang ginagawa nila sa inyo, anak? Mama, lagi kaming pinapatulog sa kulungan ng aso. Minsan, hindi kami pinapakain ng maayos. Lagi kaming gutom. Si Tessa, lagi kami sinisigaw at binubulyawan. Tessa, bruha. Anak, saan mo natutunan yan? TV. Sa TV lang po kasi siya nakakakita ng ibang tao, kaya kung ano-ano natututunan. Abay, totoo naman. Nay naman. Biro lang. Tapos ano pa, Apo? Ikwento mo lahat at ililista ko para ipakulong na lang yan sila. Nay, saka na natin yan pag-usapan kasi may problema ako dyan. Mga anak, bakit hindi niyo sinabi sa akin noon? Dapat nagsumbong kayo kagad kay Mama. Hindi ko alam na ganito pala ang nangyayari. Sabi ni Tessa, kapag nagsumbong kami, hindi mo na raw po kami uuwian. Iiwan mo na raw po kami. Tessa, bruha. Diyos ko, Dali, moy, hindi totoo yan, okay? Hindi magagawa sa inyo yun ni Mama. Patawarin niyo ako, mga anak. Hindi ko alam na ganito kayo tinatrato habang wala ako. Kung alam ko lang, hindi sana nangyari ito. Pero ngayon, nandito na ako. Hindi ko nahahayaan na saktan pa kayo ulit. Ipinapangako ko, anak. Pinangako ko sa kanila na hindi ko na sila pababayaan. Niyakap ko sila. Yun na yata ang pinakamainit na yakap naming mag-iina. Ang sarap din talaga sa pakiramdam na mayakap na matagal ang mga anak mo. Pagkatapos mawalay sa kanila ng matagal na panahon, kinantahan ko sila hanggang sa makatulog sila. Siguro nung gabi lang na yun sila ulit nakatulog ng mahimbing. Nakatulog ng malinis at hindi nagugutom. Awang-awa ako sa mga anak ko. Para sa akin walang kahit na sinong bata ang dapat makaranas ng ganon. Habang natutulog sila sa kwarto, umupo kami ni Nanay sa labas ng bahay. Nag-usap kami tungkol sa nangyari. Anak, kailangan mo magpakatatag para sa mga anak mo. Oo, Nanay. Pero ang hirap. Parang may apoy sa dibdib ko na hindi matanggal. Hindi ko talaga matanggap. Hindi mawala sa isip ko. Pakiramdam ko wala akong kwentang ina. Ano ka ba naman, Elena? Huwag mo naman sisihin ang sarili mo. Hindi naman ikaw ang gumawa nun sa kanila. Kung meron dapat sisihin dito, yung dati mong hayop na asawa at ang kabit niyang higad. Di ko talaga lubos maisip na Gusto ko nga na ipakulong na lang kaso ayoko ma-stress pa ang mga anak ko pag dinala sila sa korte. Saka ayoko naman na kutsain sila na ipinakulong ng nanay nila yung tatay nila. Hindi ko na alam, Nay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para makabawi ako sa mga hayop na yon. Eh di ano? Pababayaan mo na lang. Ganon-ganon na lang ba yon? Hindi naman sa ganon, Nay. Hindi ko rin naman kayang palampasin yung ginawa nila sa mga anak ko at sa perang inipon ko ng matagal. Hindi ko lang talaga alam paano yung gagawin ko. Saka natatakot ako na lumaki yung mga bata na walang ama. Anak, alam mo na mahirap lumaki na walang ama. Pero mas mahirap naman kung lalaki sila na may tatay. Pero minamaltrato at masamang ihemplo naman sa kanila. Huwag mong isakripisyo ang buhay mo at ng mga anak mo para masabi lang na buo kayong pamilya. Tama ka naman dyan, Nay. Ewan ko ba, siguro ipapahinga ko rin muna ito. Anak, baka naman kasi ito na ang tamang panahon para bumalik sa pagiging mambabarang. Hindi mo ba naiisip na pwede itong paraan para makuha ang hustisya? Nay naman, alam mo namang hindi ako marunong sa ganyan at saka isa pa. Matagal ko nang tinalikuran yan noong una pa lang. Sa totoo lang, natatakot din ako kasi syempre, itim na mahik ang ginagamit dyan. Ano ka ba naman? Ngayon ka pa ba matatakot? Ngayong kinantina ang mga anak mo? Isa pa, ano naman kung itim na mahi ka? Eh hindi ka naman mambabarang ng inosenteng tao.
Masasamang tao lang din ang babarangin mo. Ang tawag doon, hustisya. Hindi masamang maghiganti sa mga taong halang din ng kaluluwa. Hindi ko na alam, Nay. Hayaan niyo na muna ako makapag-isip. O siya, ikaw ang bahala. Basta tatandaan mo na kahit anong maging desisyon mo, susuportahan kita. Saka pwede kitang sanayin. Matalino ka, alam ko. At nasa dugo na rin natin ang pambabarang. Hindi na yun magiging mahirap para sa'yo. Ilang araw akong nag-isip. Inaamin ko nung una, pumasok na yung ganong ideya sa utak ko. Pero pilit ko talagang isinantabi. Inisip ko na baka naman may ibang paraan. O baka naman pwede ko silang bawian na hindi nalalaman ng mga anak ko. Ayoko rin naman silang ipatumba na lang sa kung sino. Hindi ko rin naman sila magawang ipakulong. Naubusan na rin talaga ako ng ideya kung paano sila magagantihan. Hindi naman pwedeng pabayaan ko na lang. Hindi rin naman ako payag na basta-basta ganun na lang. Tapos hayahay pa rin sila. Parang sobrang daya naman ng ganun. Sa loob ng ilang araw mas bumigat yung pakiramdam ko habang nakakasama ko yung mga anak ko. Paano ba naman minsan isinusuka nila yung pagkain kasi hindi sanay yung tiyan nila na kumakain sila ng 3 beses sa isang araw. Madalas silang bangungutin na binubugbog pa rin sila. Minsan kapag may naririnig silang malakas na boses kahit sa telebisyon lang, nanginginig sila sa takot. Hindi ko alam kung gaano katagal magiging ganun ang mga anak ko. Hindi ko alam kung gagaling pa yung sugat na ginawa nila sa emosyon at mentalidad ng mga anak ko. Kaya habang tumatagal, mas lalo lang ding nagliliyab yung galit ko. Parang apoy na dinadagdagan ng dingas kaya mas lalong lumalaki. Isang araw nagising na lang ako na hindi ko nakinaya yung emosyon. Parang hindi ko nakinaya yung galit. Nawala lang akong ginagawa kahit na alam ko yung dinanas ng mga anak ko. Kinausap ko na nun si nanay. Nay, handa na siguro ako. Baka tama ka nga. Baka nga makakamit ko lang ang hustisya pag binarang na sila kapag ako mismo ang gumawa. Sabi ko na nga ba yan din talaga ang magiging desisyon mo. O siya, sige halika Elena. Dito tayo sa likod ng bahay. May ipapakita ako sa'yo. Sige po, Nay. Ito ang altar ng ating mga ninuno. Dito ko ginagawa ang lahat ng ritual. Altar? Parang sobrang dami pong gamit dito, Nay. Mga lumang libro, kandila, bote ng langis, pati mga halaman na ngayon ko lang nakita. Oo anak, bawat isa sa mga yan ay may kahulugan at gamit sa pangkukulam. Kailangan mong malaman kung ano yung mga yan kung gusto mong parusahan ng asawa mo, saka yung higad mong kaibigan. Gusto ko pong matutunan lahat. Sige po, Nay. Ano po ang una nating gagawin? Heto, may ilalabas akong kahon. Dahan-dahan lang ang tingin. Baka magulat ka sa mga bagay na nasa loob nito. Ano po bang laman niyan, Nay? Mga sangkap na ginagamit namin. May mga dahon, buhok, kandila, itim na tela, bungo, buto, at iba't ibang uri ng halaman. Nakakakilabot naman yan, Nay. Kaninong buto yan? Kaya talaga noong bata pa po ako, iniiwasan ko talaga tong kwarto na to. Huwag mo nang alamin. Saka hindi mo na to maiiwasan ngayon. Dito ka magsasalay. At dito mo malalaman ang mga sekreto ng ating lahi. Sige po, ako pong bahala. Ginusto ko naman po ito, kaya wala nang atrasan. Mabuti. Simula ngayon tututukan kita. Kailangan mong matutunan ang bawat aspeto ng pangkukulam. Hindi ito magiging madali, pero nandito naman ako para gabayan ka. Opo, Nay. Susundin ko lahat ng ituturo ninyo. Unang araw pa lang ito. Magsisimula tayo sa mga simpleng bagay tungkol sa pangkukulam. Ito,
Tignan mo ang mga halamang ito. Ginagamit ang mga to sa paggawa ng gayuma at sumpa. Ano po ang tawag sa halaman na ito? Ito ang ugat ng gabi-gabi. Ginagamit ito para pagalingin ang mga sugat at sakit. Sugat at sakit? Para po makapanggamot? Pero paano naman po ito nakakapinsala? Yan ang kagandahan ng mga sangkap na ito. Depende sa intensyon at kung paano mo gagamitin. Halimbawa, ang ugat na ito, pwede mong haluin sa langis ng niyog. Kung gusto mo magpagaling, may tamang dasal at ritual. Pero kung may nais kang parusahan, iba rin ang dasal at intensyon. Nay, paano ba yung tamang dasal? Parang hindi lang basta-basta, no? Tama ka, anak. Hindi sapat ang materyales lang. Kailangan buo ang loob mo. Kasama ang puso't isip sa bawat galaw at dasal. Dito sa pangkukulam, lahat may halaga. Lahat may kabayaran. Nakakatakot pala yan, Nay. Pero handa naman ako matuto. Huwag kang matakot, anak. Ang takot ang unang kalaban. Tandaan mo, gagawin natin ito ng tama, ayon sa tradisyon at sa kalikasan. Ang mahalaga, bukas ang isip at handa kang matuto. Lagi mo lang tatandaan yung mukha ng higad. Nay naman, oo na po. Tsaka buong-buo naman ang loob ko. Unang 2 araw pa lang, parang pagod na ako nun. Nakakaubos ng lakas mental sa pisikal. Siyempre lahat ng atensyon ko nandun. Buti na lang yung isa kong tita ang nag-aalaga sa mga anak ko kapag wala kami ni nanay. Takot pa nga ako nun dahil medyo na-trauma ako sa pagpapaalaga ko. Pero kita ko naman mula bata pa ako, nalikas na mabait ang tita ko at mahilig sa bata. Hindi kasi yung nagkaanak at tumandang dalaga. Kaya kapag may nagkakaanak sa pamilya, hilig niya din talaga alagaan. Halos 2 linggo na rin kami sa probinsya. Pero hindi pa rin talaga makapag-adjust no ng mga anak ko. Kaya kahit na gusto namin na lagi silang pakainin, inuunti-unti lang namin. Kasi natatakot kami tuwing nagsusuka sila. Mas nag-focus pa ako sa pagsasanay. Tapos hindi ko pa nun alam na may meditation din pala yung mga mambabarang. Akala ko para lang yung dati sa pagre-relax. Pero may tinuro si nanay sa akin. Dinala niya ako nun sa ilog saka pinaupo. Ganun lang daw lagi kong gawin. Pumikit tapos damhin yung paligid ko. Mararamdaman ko raw yung energy ko nun na mas lumalakas. Yung enerhiya na sinasabi niya sa totoo lang din. Nararamdaman ko talaga. Para lang siyang hangin na bumabalot sa akin na hindi ko nakikita. Pero nararamdaman ko. Dito, anak, kailangan mo lang ipikit ang mata mo at mag-focus. Kapag nasanay ka na, subukan mo ring isipin yung mga itsura ng mga kinagalitan mo. Tapos paano mo sila pinaparusahan? Ganon. Nakakataas ng enerhiya ang nag-uumapaw na emosyon. Kapag mas emosyonal ka, mas lalakas ang enerhiya mo. Minsan galit, sakit, saka inggit. Yan ang mga emosyong mas nakakapagpalakas ng enerhiya para sa pambabarang. Hay nako, Nay. Kung galit ang pag-uusapan, diyan ako hindi mauubusan. Oo na, sige na. Kausapin mo ko kapag tapos ka na. Ayos na po, Nay. Kumusta sa pakiramdam? Parang may kung anong dumadaloy po sa katawan ko. Mabuti. Ganyan talaga yan. Alam mo, Nay, medyo nahirapan ako. Lalo na noong unang araw. Parang ang dami-dami pong dapat kabisaduhin. Normal lang yan sa simula. Dapat mo lang isulat ang mga mahalaga. Sige, parang nag-aaral ka lang. Tandaan mo ang mga mahalaga. Pwede mong balikan yan bago ka matulog. Oo nga po, Nay. Yun din po ang iniisip ko.
na baka masanay ako kung lagi kong binabasa bago matulog. Ngayon simulan na natin ang paggawa ng alay. Pupunta tayo sa gubat para kumuha ng mga halamang kailangan. Sige po, Nay. Susunod lang naman ako. Nga pala, Nay. Sa totoo lang, sa bawat araw ng pag-iensayo natin, pakiramdam ko napapalapit ako sa inyo. Mabuti naman anak. Noon malayo ang loob mo sa akin eh. Oo nga po, Nay. Noon kasi, parang may pader sa pagitan natin. Lalo na nung sinisisi kayo ng mga kamag-anak natin sa pagkamatay ni tatay. Sabi nila, minalas daw si tatay kasi mangkukulam kayo. Alam ko anak. Masakit yon para sa ating dalawa. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Kayo pa rin na nandito nung kailangan ko ng tulong, lalo na para makapaghiganti. Kaya ngayon kailangan mo maging maingat sa bawat proseso. Hindi pwedeng basta-basta na lang. Kada salita mo may epekto. Kaya dapat sigurado ka sa lahat ng gagawin mo. Ako na pong bahala. Gagawin ko po ng maayos. Nakakailang po, Nay, na may nanonood sa akin habang may ginagawa ako. Parang nung nasa Saudi pa ako, ayaw ko po na pinapanood po ako ng amo ko kapag may nililinis o niluluto ako. Kailangan lang sanayin mo ang sarili mo. Sa pagkukulam, mahalaga ang tamang proseso. Huwag kang magmamadali. Siguraduhin mong tama ang lahat. Bawat hakbang. Para wala kang makalimutan o malampasan. Opo, Nay. Pipilitin ko pong mag-focus para hindi ako magkamali. Mabuti. Tandaan mo anak, ang pagiging maingat ang susi sa tagumpay ng ritual. Walang maiksing daan dito. Ganun lang ng ganun ang ginagawa ko hanggang medyo nasanay na ako. Tapos sinubukan ko na ang unang ritual na pang-ensayo ko. Pinaghalong mga halaman at langis ang nilagay ko sa isang maliit na palanggana. Tapos sinasabayan ko lang ng dasal. Nakasindi rin yung mga kandila. Pakiramdam ko habang tumatagal pati itsura ko ay nag-iiba. Saka ang aking presensya. Pero hindi naman nawawala ang pagmamahal ko sa aking mga anak. Mas nagiging komportable na sila sa akin at nagiging malambing. Mas marami na akong natutunan at pakiramdam ko talaga lumalakas na rin ako. Akala ko nga magiging masaya na kami at yung paghihiganti ko na lang yung kulang. Pero may nangyaring hindi maganda. Nay! Ang aga niyo ha. Oo anak, ganyan talaga dito sa probinsya. Dapat maagang gumising para maaga rin tayong matapos sa mga gawain. Tama po, Nay. Tawagin ko na po ang mga bata para kumain. Dali! Bunso! Kumain na tayo! Dali! Nasaan kayo? Bakit hindi kayo sumasagot? Hoy! Dali! Bunso! Anong ginagawa nyo? Kakain na tayo! Diyos ko! Bunso! Bakit ka sumusuka ng dugo? Tulong! Tulong! Kailangan namin ng sasakyan. Tulungan niyo kami. Anak, kumapit ka ha. Malapit na tayo. Kumapit ka lang anak ko, please. Huwag mong iiwan si Mama. Pag gumaling ka, bibilhan kita ng maraming laruan at ice cream. Please, anak ko, lakasan mo ang loob mo. Tahan na anak, darating tayo sa ospital. Laban lang. Inihatid kami sa ospital ng tiyuhin ko na kapatid ni nanay. Dahil meron siyang tricycle na pinamamasada. Halos paliparin na niya ang sasakyan dahil sa takot na rin sa nangyayari sa anak ko. Pagdating sa ospital, kaagad siyang tinignan ng doktor. Ilang mga laboratory test ang ginawa sa kanya. Pinakonfine na rin siya para mas ma-examine ng maayos. Habang nasa ospital ang anak kong bunso, si nanay na ang nagpresenta na magbantay habang si Dolly naman ay binantayan ng tiyahin ko. Nagpaalam ako sa kanila na uuwi muna para kumuha ng ilang mga gamit. Nagpahatid ako sa tiyuhin ko. Dahil sa sobrang galit ko sa asawa ko at sa kalaguyo niya, lalong tumindi ang pagpapasya kong gantihan sila sa pamamagitan ng barang.
Hindi ko na talaga kayang maghintay. Sa tuwing nakikita ko ang mga anak kong nahihirapan, sinisisi ko sila. Kaya nagpasya akong tapusin na ang lahat. Sisingiling ko sila. Gusto kong ipakita at iparana sa kanila kung paano magalit ang isang ina at asawang niloko. Halos hindi ko pa napansin na panay na palang tulo ng luha ko. Sunod-sunod lang yung pagtulo. Pero hindi ko na pinansin. Wala na akong pakialam. May isang bagay lang ako na gustong mangyari na nasa utak ko. Matapang ang mata kong pumunta sa kubo, kung saan nagre-ritual at nagkukulam ang nanay at ang mga kamag-anak namin noon pa man. Pero hindi ako dun gagawa ng pangkukulam. Kinuha ko lang ang mga kailangan kong gamit. Saka ako dali-daling umalis. Naalala ko ang sinabi ni nanay na merong kuweba hindi kalayuan sa amin na nababalot sa itim na enerhiya. Doon daw mas malakas ang enerhiya ng isang mangkukulam, lalo na kapag Miyerkules. Naalala ko ring sinabi niyang delikado kapag hindi naging tama ang ritual. Lalo na sa isang lugar na may malakas na enerhiya at sa araw na mas malakas ang mangkukulam. Pero wala na akong pakialam doon. Mas okay sa akin kung mas malaki ang tsansa na makakapaghiganti ako. Yung takot sa kaawa sa puso ko, matagal nang nawala. Pagdating ko sa kuweba, nagmadali akong nag-ayos ng mga gamit. Inilabas ko lahat ng kakailanganin ko. Hindi na nga ako natakot nun sa bungo ng tao na bitbit ko. Nakalatag sa sahig ang mga kandila at ilang gamit na sinunod ko sa utos ng libro. Habang sinisindihan ko ang huling kandila, nararamdaman ko na yung kaba sa dibdib ko. Halos mawala ako sa focus, pero naalala ko lahat ng nangyari. Mula sa makauwi ako hanggang sa itsura ng anak ko nung dinala namin sa ospital. Hindi ko na malaya na nagsisimula na ako magritual. Parang hindi ako may kontrol sa katawan ko. Parang may sariling buhay yung kamay at bibig ko. Kakaiba yung enerhiyang bumabalot sa katawan ko. Kakaiba yung lamig ng hangin. Lahat ng yun parang saglit lang nangyayari. Parang mas mabilis yung oras sa loob ng kuweba. Mga mas malala pa kayo sa hayop. Mga gaya niyong hindi dapat kinakaawaan. Kasi yung mga anak ko nga, hindi niyo pinakitaan ng awa. Sasagarin ko kayo. Lahat ng lakas ninyo. Lintik lang ang walang ganti. Teka, bakit ganito? Parang natatakot ako sa sarili kong ngiti. Bakit parang dumidilim ang paningin ko? Lucifuge, Rofocale, Odi preces nostras, etc. tuis necessitatibus inferni, praesta, mihi, protestatem tuam, ut ego, in nomine tuo, possim facere quod volo, over, chammeron, aliseon, mando sin, premi, oriet, majorus, esmoni, estiot, dumoson, danochar, kamisiel, sadirno, eparinesant. Ano nangyari? Bakit ganito? Bakit ko nabanggit ang mga yon? Hindi naman yung tinuro sa akin ni nanay. Pero bakit? Bakit parang kusa itong lumabas sa bibig ko? Hindi kaya dahil na rin sa lahi talaga namin ang mambabarang? Kaya kusa na lumalabas sa mga orasyon sa akin? Hindi ko na inisip ang mga nagawa kong pag-oorasyon sa kanila. Pero ramdam kong nagawa ko na maayos ang lahat. Alam kong tatalab na yun sa kanila. Pagkatapos ng ginawa ko sa kuwebang nasa gubat na malapit sa lugar namin, umuwi na rin ako ng bahay. Hindi naman na ako masyadong nag-alala dahil alam ko namang nandun ang nanay ko.
pati na si Tia para bantayan yung 2 anak ko. Mabuti na lang din talaga at malaki-laki rin ang natira sa ipon ko. Kahit papano ay handa ako sa mga ganong klaseng emergency. Dahil sa sobrang pagod, hindi ko na alam na hindi pala ako nakakain. At basta na lang nakatulog matapos igayak ang mga dadaling ko sa ospital pagpunta ko kinabukasan. Pagod na pagod ako na para bang lahat ng enerhiya ko kinuha ng kuweba. Sa sobrang himbing ng tulog ko na naginip ako. Nagulat na lang ako dahil sa panaginip ko. Nasa kuweba ulit ako. May narinig akong tumatawa. Boses pa lang niya parang nangatog na ang tuhod ko. Hindi ako basta makalingon sa kanya. Parang may enerhiya ang boses niya na pinapaluhod ako sa lupa. Takot na takot ako kahit na hindi ko pa siya nililingon. Bigla akong napalingon sa kanya dahil sa kagustuhan kong makilala siya. Mula ulo hanggang paa ko siyang tiningnan. At pakiramdam ko, parang naihi ako sa takot. Ang haba ng paikot niyang sungay. Pero yun na rin yata ang pinakamatulis na sungay na nakita ko sa tanang buhay ko. Maitim ang kanyang balat at pulang-pula ang mga mata niya. Meron siyang malaki at matipunong katawan. Pero yung mga paa niya, hindi ko maintindihan pero mabalbon masyado. Sobrang laki niya. Parang hanggang tagiliran niya ako. At kung may anong itim na hangin ang pumapalibot sa kanya. Nagulat ka, no? Salamat sa iyo at muli na naman ako makikipaglaro sa mga tao. Akala mo ba kayang-kaya mo kong kontrolin? Nakagat mo yata ang iyong dila, Elena, at hindi ka makapagsalita. Balita ko nais mong kulamin at parusahan ang dati mong asawa at kabit nito dahil sa pagtataksil nila sa iyo at sa ginawa nila sa iyo mga paslit na anghel. Swerte ka dahil ako ang dyablo ng pagnanasa. Kaya saktong ako ang dapat magligpit sa kanila. Pero hindi ko ibibigay ang tulong ko ng libre. At hindi mo na rin ako pwedeng pabalikin ngayong natawag mo na ako. Anong ibig mong sabihin? Madutulungan mo ako? Malamang sa malamang, munting Elena. Hindi mo yata alam kung sino ako. Malala pa sa mga pantasa sa iyong isipan ang kaya kong gawin sa mga naglapastangan sa iyo. Ang kailangan ko lang ay pahintulot mo na ibigay sa akin ang kanilang mga kaluluwa. Kanilang kaluluwa? Oo, Elena. Kanilang kaluluwa. Hindi ba tunay na mapalad ka? Kung sa iba, sarili nilang kaluluwang kapalit. Pero sa iyo, dahil ang mga nagkasala sa iyo nagkaroon ng matinding pagnanasa sa isa't isa, sila ang kailangan kong dalhin sa aking kaharian. Anong mangyayari sa akin pagkatapos? Malamang magiging masaya ka na. Hindi na kita gagambalain pang muli. Dahil wala naman akong interes sa iyo. Sadyang malakas ang enerhiya nitong kuweba na ito. At natawag ako ng pagnanasa mong magiganti. Huwag kang mag-alala. Dahil wala akong interes sa mga gaya mong busilak ang kalooban. Anong mangyayari kapag nakuha mo ang kaluluwa nila? Matanong ka din pala. Wala naman. Sasama lang sila sa akin sa walang hanggan. Akin na sila. Aking mga laruan. Pumayag ka na, Elena. Wala namang mangyayaring masama sa'yo. Diablo ko. Ngunit hindi ako pwede magsinungaling sa mga kasunduan. Magtiwala ka. May papanalo mo ang labang ito sa kanila. Sige, payag na ako. Basta, Ayos. Mabuti. Wala nang basta-basta. Pumayag ka na sa kasunduan.
Hetong kontrata nating may bahid na ng iyong dugo. Sagisag ng tiwala at kasunduan. Ipinakita niya yung papel na may dugo. Doon ko lang naramdaman na medyo makairot ang hintuturo ko. Gusto ko pa sanang sabihin baka pwedeng isa na lang sa kanila ang kunin niya. Pero wala na rin akong magagawa. Naisip kong saka ko na lang siya papakiusapan tungkol doon. Ang hilig talaga niyang putulin ako kapag nagsasalita. Bigla na lang kasi siyang nawala. Nagising na lang ako na madaling araw na. Nanlalambot ako dahil sa panaginip na yon. Hindi na rin ako makatulog. Dahil sa sobrang takot, lalo na mag-isa lang ako sa bahay. Hindi ko maipaliwanag, pero pakiramdam ko, kahit na wala na ako sa panaginip, nasa paligid lang yung demonyo. Yung mga nakakatakot niyang mata, parang anumang oras bigla na lang haharap sa akin. Tinakpan ko rin lahat ng salamin sa bahay. Dahil sa sobrang napapraning na ako. Sinubukan kong magradyo para kahit papano, hindi ko maramdaman na mag-isa lang ako. Para hindi ako mas matakot. Pero mas lalo lang akong kinilabutan sa mga boses sa radyo. Saka sa tunog ng pawala-walang signal. Nagkape na lang ako at tumulala hanggang sa medyo lumiwanag na. Kinabukasan, pinauwi na ang anak ko kasama si nanay. Hindi na rin ako nakapunta sa ospital dahil nagkasalubong na kami sa daan, kaya sabay na kaming bumalik ng bahay. Saglit kong nakalimutan yung jablon na makita ang anak ko. Nakabili na rin sila ng gamot at nagpapahinga na lang. Hindi ko pa alam kung sasabihin ko yung nangyari kay nanay. Pero nakakaya din kasi na baka talagang nagkamali ako. Ayaw ko na rin madamay pa si nanay. Kung sakali mang kapahamakan lang yung dala ng Asmodeus na yun sa akin. Nagpaalam ako kay nanay na aalis muna. Balak ko na bumalik sa kuweba. Para lang alamin kung totoo ba ang panaginip ko o dala na lang ng stress ko sa kakaisip. Inisip kong hindi naman totoo yung panaginip. Kahit pa nakipagkasundo ako doon. Saka hindi naman yun magkakatotoo kasi panaginip lang yun. Nang malapit na ako sa kuweba, naisip kong gawin na agad ang sunod na ritual. Gusto ko na matapos ang lahat. Gusto ko na maging masaya. Pagdating ko, nagulat ako kasi bigla na naman akong inantok. Saka ako napahiga. Hindi ko mapigilan ang antok na yun. Parang may enerhiyang nagpapatulog sa akin. Pagdilat ko, nasa harap ko na naman yung demonyo. Doon ko naisip na nasa panaginip na naman ako. Nabalitaan mo na ba? Paano nandito ka na naman? Nananaginip na naman ba ako? Masanay ka na. Sa panaginip lang tayo magkikita at makakapag-usap. Totoo ka? Sigurado akong hindi mo gugustuhin ipakita ko pa sa'yo kung totoo ako. Nabalitaan mo na ba? Ha? Nabalitaan ng ano? Oo nga pala. Hindi pala taga rito sa probinsya ang asawa mo noon at ang kabit niya. Kaya hindi mo alam kung ano ang nangyari sa kanila. Nangyari? Bakit? Ano bang nangyari sa kanila? Ang kawawang mga munting tao. Ano nga ang nangyari? Para sa una mong ritual, niregaluhan kita ng magandang parusa para sa mga paborito mong kaibigan. Dahil makati naman sila na parang higad, trinipli ko lang ang kate sa kanilang balat. Sobrang kate na parang gusto na nilang balatan ang sarili nilang mga buhay. Hindi nadadaan sa maligamgam na tubig na may asina, sa gamot o kahit anong pang halamang gamot. Kahit na kanino pa sila pumunta, ay hindi mawawala ang pakiramdam na nagpapahirap sa kanila. Ha? Ayos din ah. Salamat. Ngayon ko na rin gagawin ang ikalawang ritual. Alam ko na may kasunduan tayo. Kung totoo man,
Pero pwede bang hindi ka na magpakita sa akin? Sobra talaga ako nangingilabot sa'yo eh. Ang sakit naman. Hindi pwede yan dahil ako ang tutulong sa'yo. Nandito lang din ako para palakasin ang ritual mo. Tandaan mo, emosyon na nagpapalakas sa iyong enerhiya. Bago mo simulan, palagi mong tatandaan ang pakiramdam ng galit at kagustuhang magiganti. Simulan mo na. Nginitian ko na lang siya sa kasinunod ang sinabi niya. Inayos ko na ulit yung mga kagamitan. Saka nagsindi ng mga kandila. Sa pagkakataong yun, sinigurado ko ng tama ang pagkakabigkas ko sa lahat ng orasyon. Pati na rin ang pagkakasunod-sunod mismo ng ritual. Ayoko naman kasing makatawag na naman ako ng kung sinong dyablo. At baka mag-reunion pa ang 12 prinsipe ng impyerno dito sa kuweba. Nagsimula na akong damhin ulit ang aking presensya. Tuwing nagre-ritual ako at ipinipikit ko ang aking mga mata, ramdam na ramdam ko ang itim na aura na parang hangin kung balutin ako. Mabilis din ang daloy ng aking dugo sa aking mga ugat. At sinigurado kong naisalarawan ko talaga mismo yung itsura ng paghihirap nila sa utak ko. Na parang nanunood lang ako ng sine. Hindi ko na malayang natapos na agad ang ritual. Magaling, magaling. Hayaan mo at sa susunod na balik mo, may magandang balita ulit akong ihahandog sa'yo. Bumalik ka na lang sa susunod na linggo para naman mas matagal ang paghihirap ng mga kaibigan mong mahal. Hindi ko sila kaibigan at mas lalong hindi ko na sila mahal. Sige na, at babalik ako sa susunod na linggo. Siguraduhin mong wala kang gagawin na labas sa usapan natin. Huwag na huwag ka rin magpapakita sa akin habang kasama ko ang pamilya ko. Matapang. Gusto ko yan. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin na hindi mo gusto. Pagkagising mo, hindi mo mapapansin na nagawa mo na pala ang ritual habang nananaginip ka. Umuwi ka na. Nagising akong nanlalambot ang katawan. Nag-iisip pa rin ako kung panaginip lang ba ang lahat o totoo ngang nangyari. Pero nang tingnan ko ang paligid, nakita ko ang mga ginamit ko sa pagre-ritual. Kung paano ako nag-ritual sa panaginip ko, ganun ang itsura ng mga ito. Pati ang paglalagay ng mga kandila sa panaginip ko ay ganun din sa realidad. Nakasindi pa ang kandila at nangangalahati na ito. Binalot ako ng kilabot. Halos sumakit ang ulo ko. Dahil sa pag-iisip kung talaga bang konektado ang panaginip na yun sa reality. Dahil kung totoo, posibleng nakakausap ko nga ang dyablo. At sa panaginip lang niya ako kinakausap. Dahil sa takot ko, nagmamadali akong lumabas ng kuweba. Tumakbo na ako para mabilis na makauwi ng bahay. Agad na sumalubong sa akin ng nanay ko. Anak, may maganda akong balita. Bukod kasi sa mga gamot na ibinigay ng doktor, dumaan dito yung kakilala kong magaling manggamot. Kaya binigyan ng mga halamang gamot yung bunso mo para naman mas mapabilis yung paggaling niya. Hala, ganun ba, Nay? Nako, at mabuti naman po. Salamat talaga, Nay. Mabuti na lang at andyan ka para kahit papaano natulungan ako. Oo nga po pala, hindi na ako nakapunta sa ospital, kaya hindi ko na nakausap ang doktor. Ano raw po bang sakit ng bunso ko? Nagka-ulcer dahil sa hindi maayos na pagkain. Saka nagkaroon ng tama ang baga niya. Walang hiya talaga yun si Kaloy. Ang laki ng ginawa niyang kasalanan sa mga bata. Pinahirapan niya ang mga anak ko ng ganito. Pahihirapan ko talaga ang walang hiyang yon. Naging masaya yung linggo na yon para sa akin. Kahit papano nabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Unti-unti na rin gumagaling si Bunso. At si Dali naman, unti-unti na rin lumalabas yung pagiging masayahin niya.
Yun na yata ang pinaka-normal na linggo sa buhay ko mula nang umuwi ako galing ibang bansa. Masarap talaga sa pakiramdam. Pero hindi pa rin perpekto. Dahil may mga araw pa rin na naaalala ng mga anak ko yung nangyari sa kanila. Nay, nasa na si tatay? Baka bumalik siya. Bakit anak? Gusto mo bang bumalik ang tatay? Hindi ko po alam. Hindi ba't pinahirapan ka ng tatay at ni Tessa? Opo, pero minsan po mabait siya kapag wala si Tessa. Minsan lang po. Alam mo, Apo, ganun talaga minsan ang mga tao. Minsan mabait sila sa'yo pero kapag naging masama sila, iisipin mo na minsan naman ayos sila. At baka maging ayos din ulit sila. Ang tawag dun manipulasyon. Huwag kang mag-alala, Apo. Dahil dito, hindi ka na magkakaroon pa ng karanasan na ayaw mo. Wala nang mananakit sa'yo dito. Ngumiti na lang ang anak ko saka bumalik sa mga kalaro niya. Nagkaroon na rin kasi siya ng mga kalaro. Siguro'y narinig niya ang mga usap-usapan ng mga tao dito sa baryo. Kaya siya napatanong. Hindi rin kasi talaga maiwasan ng mga tsismosa dito sa baryo na pag-usapan ng buhay namin. Kahit pa kasi na maliit lang ang baryo at layo-layo ang bahay, ay mabilis talagang kumalat ang tsismis, lalo na sa mga gaya ko na galing pang abroad. Bukod sa pagiging masaya, minabuti kong proteksyonan ng sarili ko. Dahil hindi ko alam kung may kakilala mang kukulam din sila Tessa o kung may balak na masama sa akin si Asmodeus. Kaya nagritual ako para proteksyonan ng sarili ko. Kumuha ko ng mga dahon ng bayabas, isang maliit na malinaw na bote, langis ng nyog, asin, isang uling, isang maliit na krus, 2 kandila, 2 puting papel, at isang bagong itim na panulat nung Martes. Sinigurado kong kumpleto ang lahat ng kailangan. Dahil plano kong gawin ang ritual ng Biyernes. Biyernes lang kasi pwedeng gawin ang ritual na yun. Pagsapit ng Biyernes, eksaktong pagkatapos ng paglubog ng araw, sinindihan ko ang 2 kandila at inilagay ang lahat ng materyales sa altar nang walang nakalagay na kahit anong santo. Altar lang na may kandila dahil hindi naniniwala ang nanay ko sa Diyos. Kasi nga galing din sa dilim ang mahika niya. Kinuha ko ang 3 dahon ng bayabas. Pinira-piraso ko saka ko nilagay sa loob ng bote, kasama ang asin at uling. Nilagyan ko rin ng langis ng nyog ang bote hanggang kalahati. Kumuha rin ako ng isang kapirasong papel at sinulat ang buong pangalan ko sa malaking titik. Sinulat ko rin ang mga orasyon sa kabilang pahina. Pinagsama ko yung 2 papel, saka 3 ulit na binanggit yung mga salita. Pagkatapos nun, iniwan ko na sa altar namin. Yung orasyon na yun ay isa sa mga naturo sa akin ng nanay. Magandang nagawa ko yun para kahit papano, hindi ako kabahan. Medyo nag-iisip kasi ako na baka habang natutulog ako, bawian ako nila Tessa gamit ang isa pang mangkukulam. Mahirap na, kaya magandang sigurado ko. 2 linggo na ang nakakaraan bago ako bumalik sa kuweba. Aaminin kong medyo excited din talaga ako noon na malaman ko ano nangyari sa kanila. Kahit malayo kasi ako sa kanila, nakikita ko nangyayari kapag nagritual ako. Sa kuweba ko ginagawa ang lahat para walang sino man ang makaalam sa aking ginagawa. Pagkarating ko sa kuweba, kaagad ako nagsagawa ng pagre-ritual. Napansin kong habang tumatagal, mas lumalamig ang klima ng kuweba. Nagtatayuan na ang balahibo ko sa katawan dahil sa panunuot ng lamig. Nasa kalagitnaan pa lang ako sa aking ginagawa nang makaramdam na naman ako ng antok. Pinilit kong pigilan dahil ayoko na makasama ang dyablo sa aking panaginip. Ayoko na managinip ulit.
Pero naramdaman ko ang panlalaki ng aking ulo. Sobrang bigat nito at hindi ko na kayang iangat. Unti-unti ako napasubsob sa lupa. Maya-maya ay hindi ko na napigilan ng antok. Bago ako tuluyang makatulog, nakita ko pa ang itsura ng paligid. Sa aking pagkahimbing, napasok na naman ako sa panaginip. Kung ano ang itsura ng kuweba bago ako pumikit, ganun na nakikita ko sa panaginip. Para akong nasa ibang dimensyon lang. Sinaktan ko pa ang aking sarili para lang magising pero manhid ako. Hindi talaga ako magising. Maya-maya, narinig ko na naman ang boses ng diablong nagpapakita sa aking panaginip. Kumusta, munting Elena? Mukha atang mas lumiliwanag ang mukha mo ngayon Magliliwanag na yan kung may maganda kang balita, Diablo. Iba ka talaga. Bueno, hulaan mo kung anong nangyari sa kanila. Ano nga? Nagkasakit ba? Maaari. Pwede nating sabihin ganun dahil nagsuka sila. Nagsuka lang? Nagsuka ng ipis. Maraming ipis. Sana nga nandun ka para nakita mong halos iluwa na rin nila ang mga mata nila kakasuka. Narinig mo sana kung paano umiyak ang kaibigan mong si Tessa habang nagdarasal sa kanyang Diyos. Kapal din Pagkatapos makiapid, biglang magdadasal. Nakakatawa ka talaga, Elena. Nag-ritual ka pang proteksyon? Ano naman sa'yo yun? Wala naman Mabuti ka't naisipan mo yun Pero huwag kang mag-alala. Dahil wala pang ipinapanak na albularyo o mangkukulam kahit pari pa na mas malakas kaysa sa akin. Siguro ang tanging pag-asa na lang nila ay tawagin ang pinakamamahal nilang Diyos. Yun ay kung maririnig sila. Kapag ba kapag naparusahan ka ng Diyos madadamay ako? At talagang naisip mo pa yan Sa tingin mo ba ito ang unang beses na gagawin ko ito? At ikaw ang kauna-unahang gumawa? Hindi na mababago ang batas ng panahon, ng kalikasan, at ng mga itinakda. Kung ako sa'yo, isipin mo na lamang ang mga bagay na kontrolado mo. Sa totoo lang sinusubukan ko lang din magmatapang pero natatakot talaga ako sa diablong yun. Kahit na palagi siyang nagbibiro, hindi pa rin maalis sa akin yung kaba. Tuwing titingnan ko siya, tumatayo ang mga balahibo ko mula batok hanggang paa. Kung iisipin ay talagang malaking sugal yung ginagawa ko. At hindi ko alam kung kakayanin ko ang anumang kapalit. Mas malalim pa yata sa impyerno yung iniisip mo, Elena. Paano kaya kung simulan mo na ang ritual para makauwi ka na kagad sa pamilya mo? Pagod lang ako. Ito na ba yung huling ritual? Oo, ito na ang huli. Pagkatapos nito, saka mo na ako balikan para balitaan sa kung ano na ang nangyari sa kanila. Sa totoo lang, kahit na hindi mo na ako balitaan, ikaw ang bahala. Basta kapag pumunta ka rito, nandito ko at naghihintay sa'yo. Ganun ba? Pagkatapos ano na? Ano na mangyayari sa akin? Wala na. Wala naman na akong pakialam sa'yo, munting Elena. Gusto ko lang matapos ang kasunduan at makuha kung dapat kong makuha pagkatapos. Sige na, simulan mo na. Pagkasabi niya nun, bigla na lang ako nagising. Hindi ko maipaliwanag pero nakaramdam ako ng matinding galit. Mas matindi pa sa galit na naramdaman ko sa asawa ko. Ang emosyon na yun, pakiramdam ko ibinigay sa akin ng diablo para mas mabisa ang pambabarang na gagawin ko sa manloloko kong asawa. Nagtatalo ang isip at puso ko. Ayoko nang gawin ng pambabarang.
Gusto ko nang umatras dahil pakiramdam ko, hindi na tama ang nangyayari. Pero ang katawan ko kusang kumikilos. Gising na ako. Pero nararamdaman ko ang presensya ng dyablo na nakatayo sa aking likuran. Umaalingaw-ngaw ang pagtawa niya sa aking isipan. Lalo akong kinilabutan. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinisimulan ulit ang ritual. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung mga panahon na yun, hindi na ganun katindi yung galit ko. Hindi katulad ng mga unang ritual na talagang nangingit-ngit ako sa galit. Na tumutulo pa ang luha ko. Nabigla ko na marinig ko ang pag-alingaw-ngaw ng boses ni Asmodeus. Galit siya. May kakaibang kapangyarihan ng boses niya. Na sa isang salita lang, ay napapasunod ako. Mahina, Elena. Lakasan mo pa. Hindi mo ba natatandaan na ilang beses na muntik malagay sa bingit ng kamatayan ng iyong mga anak? Hindi mo rin ba alam na kung hindi mo nahuli si Tessa, balak niyang ibenta na lang sa mga sindikato ang anak mo? Sa mga sindikatong paniguradong walang gagawing mabuti sa kanya. Ngayon mo alalahanin ang galit mo. Walang puwang ang awa para sa mga taong wala rin mang puso. Huwag mong pigilan ang ginagawa mo. Tama yan. Ibuhos mo ang galit mo sa kanila. Durugin mo sila sa iyong mga kamay. Lalong nadagdagan ng galit ko sa kanila nang marinig ang sinabi ng dyablo. Hindi ko alam na ganun pala ang nasa plano ng hayop na Tessa na yun. Parang kidlat sa bilis na bumalik yung galit sa puso ko. Hindi ko maipaliwanag. Pero naisip ko pa lang na mapunta sa sindikato yung isa sa mga anak ko. Parang nahihilo na ako sa galit. Ni hindi ko na maalala kung paano ko pa pinagsunod-sunod yung ritual at mga salita. Hinayaan ko na lang na lamunin ako ng enerhiya na bumabalot sa akin. Ng galit at ng kagustuhan na magdusa ang dalawa. Nararamdaman ko rin ang mata kong parang nagliliyab sa galit. Sobrang init. Titig na titig ako sa apoy ng itim na kandila. Sa bawat tingin ko, ay sumisiklab ang apoy na parang nagkakabuhay na rin. Ayos. Konting paalala lang naman pala ang kailangan mo, Elena. Madali ka rin naman palang kausap. Ano bang balak mo? Kung ano pa rin ang sinabi ko kanina. Alam mo bang sa lakas ng ritual mo, halos mapatay mo na sila kanina? Pero dahil sa hindi pa sila ganun kahinuga at pwedeng mamatay, pinahirapan ko muna sila. Sana ay mag-enjoy sila sa mga uod nila. Uod? Uod sa mga ari nila. Sa ngayon unti-unti na yung gumagabang palabas ng ari nila. At hindi lang ngayong araw, matagal na panahon nila yung pagdurusahan. Kahit kaninong albularyo o doktor pa sila pumunta, malabong may makatulong sa kanila. Ibig mong sabihin parang hindi mauubos yung mga uod sa mga ari nila? Tumpak. Marami akong alagang ganon. At sisiguraduhin ko hindi ko sila pagdadamutan. Nasasabik na akong makuha sila. Nangilabot ako sa malakas na tawa ng dyablo. Hindi ko alam kung umaalingaw ba yun sa loob ng kuweba o nasa utak ko lang. Parang sasabog ang ulo ko dahil sa malakas niyang pagtawa. Napahawak ako sa ulo ko at halos gusto kong pigain para mawala ang sakit. Gusto kong iuntog sa bato para hindi na marinig ang boses ni Asmodeus. Sa sobrang sakit ng ulo ko, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, sobra akong nanlalambot. Mabagal na ang kilos ko. Para akong lasing na naglalakad. Umuwi na ako nun. Normal na hapunan na ulit kasama ang pamilya ko pagka-uwi. Matamlay ako dahil sa kakaibang pakiramdam
Parang may mali. Para ako nababahala na hindi ko maintindihan. Bago matulog yung mga anak ko, nag-ayos ulit ako ng mga gamit namin. Saka ko nakita yung picture namin ng asawa ko sa maleta galing ibang bansa. Nung nasa ibang bansa kasi ko, lagi kong tinitignan yung picture na yun. Tanda ng pagmamahal ko sa kanya. Parang yun na rin ang nagsisilbi kong lakas sa araw-araw. Habang nakatitig ako sa larawan, kinausap ako ni nanay. "Oh anak, malalim yata ang iniisip mo. Naiisip mo ba ang asawa mo? Tara at mag-usap tayo sa labas. Nagtimpla ko ng mainit na tsokolate. O mga apo, magsitulog na kayo ha." Opo, Lola. Good night, Mama. Good night, Lola. I love you po. Good night po. Love you. Mahal ko rin kayo mga anak ko. Sige na at matulog na kayo. Mahal na mahal kayo ni Mama. Kahit ano pang ginagawa ni Mama, para yun sa inyo mga anak. Sige na, doon na kayo sa kwarto. Alam ko ang iniisip mo anak. Namimiss mo ang asawa mo ano. Hindi naman kita masisisi. Wala namang ina na gugustuhin itaguyod ng mag-isang pamilya niya. Sigurado ako na gusto mo na ring maging buo kayong pamilya. Sa totoo lang, Nay, hindi ko na rin talaga alam kung ano yung mararamdaman ko. May galit ako sa kanya, oo. Pero hindi maalis sa isip ko yung mga panahong masaya pa kami, na baka sakaling maibalik pa yon at magbago pa siya. Alam ko, Nay, kahit papaano may naiiwan pang kabutihan sa puso niya. Nakatago lang. At baka talagang nalunod lang siya sa adiksyon at temptasyon. Anak, ikaw lang ang makakaalam niyan. Ikaw lang at wala nang iba ang makakapagdigta ng kung ano ba talagang nararamdaman mo. Nandito lang ako para sumuporta. Hindi man kita nasuportahan noon. At aminado akong hanggang ngayon galit pa rin ako sa lalaking yun. Pero mas nangingibabaw na ang pagmamahal ko sa iyo at sa mga apo ko. Mahal na mahal ko kayo, anak. Mahal din kita, Nay. Sobrang nagpapasalamat ako sa iyo pero may problema ako, Nay. Problema? Anong problema? Hindi ko nasabi sa inyo, Nay. Pero noong nagritual ako sa kuweba, may natawag akong Diablo. At hindi lang basta Diablo, dahil siya daw ang Diablo ng pagnanasa. Ang sabi niya sa akin, tutulungan niya ako kapalit ng kaluluwa nila Tessa. Pumayag ako noon, Nay, kasi galit na galit ako. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko noon, kaya nadala ako ng galit ko. Ngayon, Nay, naisip ko na patawarin ang asawa ko. Baka huli na ang lahat. Baka hindi ko na mapakiusapan si Asmodeus. Diyos ko, hindi ko alam na ganyan na ang nangyari sa'yo. Hindi na kita pinakikialaman sa pagkukulam. At hindi na rin kita tinuturuan kasi gusto kong maramdaman mo na may tiwala ako sa'yo. Na kaya mo nang gawing mag-isa. Hindi ko alam na ganyan na pala ang nangyayari. Nagkaroon na ako ng ganyang karanasan, anak. At alam mo kung ano ang napagkasunduan. Yun ang dapat matupad. Hindi ko alam kung may pag-asa pa pero ang tangi mo na lang pwedeng gawin ay kausapin ng Diablo. Oo, Nay. Siguro sa susunod na araw kakausapin ko siya. Kakausapin ko muna ang mga anak ko bukas para mas maging malinaw ang desisyon ko. Baka mamaya kasi ayaw na din pala nila sa kanilang ama dahil sa nangyari sa kanila. Sila pa rin naman ang priority ko, Nay. Saka na yung sarili ko. Mas mahalaga yung mga anak ko. Sige anak, balitaan mo na lang ako. Basta tandaan mo lang na kahit anong mangyari, nandito lang ako. Kasama mo na ako ngayon at hindi kita iiwang mag-isa. Magdamag ako nag-isip. Halos hindi rin ako nakatulog kakaisip. Parang may debate sa utak ko. Pero sa tingin ko hindi na rin mahalaga pa sa akin kung ano ba talaga yung gusto ko. Kung mahal ko pa ang asawa ko. O masakit na sa akin na makasama pa siya dahil sa ginawa niya sa akin.
Nakapagdesisyon ako na ibabase ko na lang ang lahat sa kung ano ang mapagdesisyonan ng mga anak ko. Labag man sa loob ko o hindi, mas maganda nang sila ang masusunod. Tutal kasalanan ko rin namang iniwan ko sila imbis na alagaan. Kinabukasan umaga pa lang nakikipag-usap na ako sa mga anak ko. Pero hindi pa tungkol sa tatay nila. Tungkol lang sa mga kung ano-anong bagay. Nakikiramdam pa kasi ako. Niyaya ko ang mga bata na mag-drawing. Nagulat ako nang makita ang iginuhit ng anak kong si Moymoy. Bunso, ano yan? Mama, Papa, Ate, ako. Family po. Tayo po yan, Mama. Tuwang-tuwa ka sa drawing mo Ang ganda niyan, anak. Opo, Mama. Family yan. Dali, anak, ano bang naiisip mo tungkol kay Papa? Galit ka ba sa kanya? Hindi ko po alam, Mama. Bakit po? Mas gusto mo ba na kasama natin si Papa? Tayo ulit, buo, gaya ng dati? Bago ako umalis para magtrabaho sa ibang bansa? Hindi na niya kami sasaktan? Wala nang makakasakit sa inyo, anak. Pangako ko yan. Kung hindi na niya kami sasaktan, di ba dapat kasama natin siya? Kasi tayo ang pamilya. Asan pa si Papa? Kasi anak, nasa ano lang si Papa. Nagpapagaling siya para hindi na ulit makapanakit. May sakit kasi si Papa, kaya siya nananakit. Ganun po ba? Sana po gumaling na siya at makabalik sa atin. Oo, sana po, Mama, para buo tayo. Oo nga, anak. Sana nga. Pero Mama, may sakit ba talaga si Papa? Oo, anak. May sakit siya. Pero magagamot naman siya, kaya kailangan nating maghintay. Sige po, Mama. Maghihintay kami. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng mga anak ko, saka ko napagdesisyonan na bawiin na yung kulam sa aking asawa. Ayos na yung makuha yung kaluluwa ni Tessa. Tutal siya naman ang punot dulo ng lahat. Baka sakali naman kasing pumayag si Asmodeus. Baka sakaling may pag-asa pa na mabuo ulit ang pamilya namin. Dahil dama ko rin sa sarili ko na kahit papano may pagmamahal pa rin ako kay Kaloy. Hindi naman ako magagalit na niloko niya ako kung hindi ko siya mahal. Pinipilit ko lang talaga ang sarili ko na mabaon sa galit para makalimutan ko siya kahit pa na alam kong mahihirapan ako. Kinabukasan bumalik ako sa kuweba para agad na makausap ang Diablo. Gagawin ko ang lahat para mapapayag siya. Mabuti na lang nagpakita ulit siya sa panaginip ko. May maganda akong balita sa'yo. Teka lang. May hihingin lang sana ako sa'yo. Ano yun? Baka pwedeng bawiin na lang yung kulam sa asawa ko at wag mo nang kunin ang kaluluwa niya. Bala ko na patawarin na siya para mabuo na ulit ang pamilya namin. Pwede naman yon, di ba? Sapat naman na si Tessa. Saka nagdusa naman na ang asawa ko. Napagdaanan na rin niya ang kulam. Gusto ko lang tapusin. Tapos na, Elena. Tapos na? Oo, tapos na. Nakakatuwang akala mo'y palaging madali mo lang makukuha at may babalik ang lahat. Tapos na, Elena. Hindi na kinaya ni Tessa mga paghihirap niya dahil sa kulam mo. Kaya siya nagpakamatay. Dahil doon ay kinuha ko na ang kaluluwa ng asawa mo. Nakuha ko na, Elena. Patay na ang asawa mo. Wala ka nang magagawa. Dito ka na dinala ng galit mo. At ang ginawa mo hindi sulat lapis na pwedeng mong burahin kapag pakiramdam mo ay mali ka. Ayun ang magandang balita, Elena. Tapos na. Tapos na ang paghihiganti. At nanalo ka na. Ha? Ano? Hindi pwede. Ibalik mo ang asawa ko. Parang awa mo na. Naging mabait naman ako sa'yo. Ibalik mo na siya, pakiusap. Napatawad ko na siya. At akala mo ba talaga? Porket napatawad mo na siya ay babalikan ka na niya?
Hanggang sa huling hininga ng asawa mo, ay si Tess ang iniisip niya. Hindi ikaw o ang mga anak mo. Di walang bahid ng pagsisisi sa kanya. Kahit nung mga panahong hirap na siya dahil sa kulam, tumawag pa sila ng ibang albularyo at mangkukulam para kulamin ka pabalik. Magpasalamat ka na lamang at prinotektahan kita. Pero, Wala nang pero, Elena. Pinili mo ito. Baka nakakalimutan mong galit mo sa kanila ang tumawag sa akin mula sa impyerno. Mabuhay ka na lang ng masaya, Elena. Malaki ang tsansa maging magaling kang mangkukulama. Ingat ka palagi. Ito na ang huli nating pagkikita. Dahil natuwa ako sa iyo, bibigyan pa kita ng kakayahan. Malalaman mo lang kung ano yon kapag gumawa ka uli ng kulam sa iba. Babahaginan kita ng aking kapangyarihan. Humayo ka at ipalaganap ang iyong galit sa mga taong gusto mong parusahan. Sundin mo palagi ang galit mo. hindi! Ayoko na maging mambabarang. Ibalik mo ang asawa ko. Ibalik mo siya. Gusto ko na mabuo ang pamilya ko para sa aking mga anak. Ibalik mo na siya. Gumising akong umiiyak. Kahit anong palahaw ko, wala na ang dyablo. Nakuha na niya ang gusto niya. Sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na ako mismo ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa mga anak ko ang nangyari. At kung anong kasinungalingan ang sasabihin ko sa kanila kung bakit namatay ang ama nila. Pero sa kabila ng lahat ng yun, si nanay ang nagpalakas sa akin. Siya ang muling nagtayo sa akin nung dapang-dapa ulit ako. Elena, anak ko, hayaan mo na. Makakaalpas ka rin dito. Hindi na natin maibabalik pa ang nangyari. Bakit hindi mo na lang yakapin ng lubos ang pagiging mangkukulam? Nandito ko, anak. Kasama mo ko. Ay, kaya ko. Nagkamali na nga ako nung una. Nakatawag ako ng dyablo at namatay pa ang asawa ko. Pakiramdam ko ako ang pumatay sa kanya. Pakiramdam ko ako ang dahilan bakit wala ng tatay ang mga anak ko. Galit na naman ako sa sarili ko, Nay. Ayoko nang maging mambabarang. Nakakatakot. Wala akong pinagkaiba sa mga taong kriminal na kumikitil ng buhay. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo, anak. Sa pagkakataong ito, huwag ka nang magpadalos-dalos at hayaan mong sanayin kita bago ka ulit mambarang. May dahilan ng lahat ng bagay. Nandito ako, gaya ng nandyan ka para sa mga anak mo. Magagawa mo yan. Magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa akin. Pero masama pong maging mambabarang, Nay. Hindi, anak. Nasa paraan lang ng paggamit yun. Nasimulan mo na. Kapag hindi mo itinuloy-tuloy, manghihina ka at baka ikamatay mo pa. Isipin mo ang mga bata. Maliliit pa sila. Paano na sila kung pati ikaw ay mawala sa kanila? Wala ka na magagawa kundi ang ipagpatuloy ang nasimulan mo. Nagagamit sa kabutihan ng pambabarang, Elena. Paano po? Kapag napagaling mo ang barang ng iba, para kang manggagamot, nakukontra sa sakit na binibigay ng ibang mambabarang. Dahil wala naman akong ibang mapagpipilian, sinunod ko ang payo ng nanay ko. Sinubukan ko rin naman kalimutan ang pambabarang. Pero tama siya. Nararatay nga ako sa sakit kapag hindi ko nagagamit ang aking kapangyarihan. Naglalaro pa sa isip ko kung totoo ba ang sinabi ng dyablo na may ibinigay siya sa akin na kapangyarihan na mula sa kanya. Sa tuwing naiisip ko yun,
Kilabot ang bumabalot sa akin. Naging mambabarang ako. Pero hindi ako kumampi sa dilim. Ingat na ingat ako sa mga ginagawa kong pagre-ritual. Mula noon ginabayan pa ako ni nanay. Mas nahubog at mas lumakas ako bilang mambabarang. Hindi ko man naibigay sa mga anak ko ang buong pamilya. Binigyan ko naman sila ng magandang buhay. At ako sa sarili ko, binigyan ko ang sarili ko ng pagkakataong piliin ang landas ko. Landas kung saan ako malakas at wala nang makakaapi pa sa akin. Malayong malayo na ang buhay ko ngayon kesa noon.